Sa tingin niyo ho ba, ano ang posibleng lalamanin itong hinahandang panibagong kaso laban sa China? Matagal-tagal na rin pong nagkakalap sila ng ebidensya hinggil nga dito sa pagkasira ng yamang dagat. Well, opo, no, last year pa nila in-announce yun na tinitignan nga yung angulo na yun, yung pagkasira ng ating mga bahura, mga coral reef natin, no, na talaga namang sinadya ng China, no. Kahit na desisyon na yung 2016 arbitration, pinatuloy pa rin itong paninira na ito, no. Tapos, marami pa rin silang ibang kasalanan, ika nga, marami silang ginawa upang patuloy nilang isulong yung kanilang illegitimate claim. No? Alam na nga nila na illegal, nagpatuloy pa rin sila. So kasama na dito yung panghihimasok nila sa ating exclusive economic zone, yung pagpipigil nila sa ating mga mangingisda, yung pagharas sa kanila, yung mga action nila, no, na napaka-agresibo laban sa ating mga law enforcement vessels ng Coast Guard at PFAR na wala namang ginagawa laban sa kanila. And in fact, wala nga silang karapatan dahil hindi naman nila katubigan yung lugar kung saan nila ito Mm. ginawa. No? So marami talagang mga anggulo na pwedeng maging basehan ng kaso. Professor, saan ho ba para sa inyo yung dapat na kung saan dapat isampa itong Well, pagkasira ng yamang dagat? Kasi there are a number of options ni Huba. Pwedeng yung PCA, opo. Permanent Court of Arbitration. Meron po yung tinatawag na ICJ Huba, yung International Court of Justice. At alam ko may isa pa. Ano ho ba yung tamang korte? Well, depende yan una dun sa kung anong klaseng kaso yung ihahain ng Pilipinas, no? So pwedeng kasing paghiwa-hiwalayin yan at iba-ibang forum bali ang pagdadala niyan, no? So kunwari, kung ang kaso ay tungkol lamang sa pagsingil ng damages dun sa pagkasira ng bahura, no? Mm. Pwede yan na isang arbitration court. Pero yung iba, kunwari, kung ang hahabulin natin yung kanilang agresibong aksyon laban sa ating Coast Guard, pwedeng hiwalay na kaso din yon para kumbaga ibang dahil ibang issue yon, no. And again pwedeng ibang venue naman yan. Is it wise, you Tapos yung think, na kung magkakaso man tayo, ay hindi lang isa, kundi nga pwedeng dalawa o tatlo, depende doon sa ikakaso po natin sila. Number one, pwede po yung sinasabi yung aggressive actions, yung pagpasok po sa ating sa West Philippine Sea. At yung pangatlo po nga, yung ating storya kanina, yung pagkasira ng ating yamang dagat. Well, of course, depende yan sa estratehiya ng gobyerno, no? Maaring, for example, isang malaking kaso lang na malawakan at maraming iba-ibang puntos ang hinahabol, no? Maari din na hiwa-hiwalay yan, no? And over a period of time nung ipafile, no? Tapos, ang isa pang consideration dyan ay yung, syempre, yung, ano, yung cost niyan, no? Dahil merong associated na cost yan, yung palang trabaho para gawin yon, no? Tapos yung paghain niya sa mga foreign na forum, no? At ang pangatlo, yung particular na venue and procedure. Because again, marami din naman yan na pwede nilang gamitin. Merong mga tinatawag na non-adversarial processes, no? Na parang kumbaga kahit fact-finding and inquiries, pwede yon. At yung other end naman nung spectrum na yon ay yung tinatawag na third party dispute settlement katulad nga ng sa korte, no? So depende talaga yan so kung ano yung overall na strategy ng gobyerno para nga mahabol itong mga solusyon na ito. Okay, yung 2016 arbitral ruling, hindi naman po sinusunod ng China. Kung sakaling manalo ang Pilipinas, sabihin po natin dito sa bagong kaso o mga kaso, ano ang magiging reaksyon ng China dito? Pwede ho ba nating isipin na hindi nila tatanggapin ang magiging decision dito, especially kung pabor po sa Pilipinas? Well, base nga sa kanilang behavior at polisiya, no, ang expectation natin na hindi na naman nila tatanggapin yan, no, feeling nila dahil silang malakas dapat silang masunod. At yung kanilang kumbaga overall attitude tungkol sa mga korte, tungkol sa mga third parties, no, para sa kanila panghihimasok yon, ayaw nilang makikialam kahit sino. Gusto nila dalawa lang ang nag-uusap dahil alam nila na pag ganun ang situation, yung kung sino mas malakas siya yung mananaig, no? So, ang expectation ko diyan hindi sila again They will not participate. hindi sila mag-participate. Maari 'yon, no? There's a high possibility na ganun din. But again, depende 'yan sa kung anong kaso yung Okay. ihahain kasi
may napapansin na rin ako lately dun sa mga statement nila at mga usap-usapin doon, no, na parang mukhang merong mga sitwasyon na maari silang mag-participate, mag-engage kung sa tingin nila mahina yung kaso at saka malakas yung kanilang laban. So Ibig maari sabihin. po nila yun kung sakaling may confidence na sila na mag-engage sa ganong klaseng kaso. Maraming salamat, maritime law expert, Professor J. Batong Bakal.